Yo, pag-usapan po natin ito, no? Dahil ayon nga po sa kasalukuyan na Pangulo po ng bansa na si Bongbong Marcos ay tinitiyak po niya na makukulong si Sara Diskaya. Tignan po natin, ano kayang maging reaksyon, no? Maging reaksyon ng mga pumoprotekta po dito na gawin na isa pong witness ang mga Diskaya at mabigyan po sila ng konsiderasyon. Mukhang magkakaroon po ng pagkakaiba-iba na naman po ng mga komento dito sa bagay na to, at yan po yung ating pag-uusapan. Bago natin umpisahan lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go, umpisahan natin. So ayun nga mga tol, no? Umpisahan na natin to. Napakasimple lang po nung balita. Sinasabi po ay Presidente Bongbong Marcos tiniyak na makukulong si Sara Diskaya. Pero kung atin pong aalalahanin itong mga nakakalipas na mga panahon ay tila nagkaroon po ng hidwa-hidwang paniniwala doon po sa paghatol kung si Sara Diskaya po ba ay dapat gawing witness or sumailalim sa state witness protection program, tama ba? Nagkakaroon po ng pagkakaiba-iba kasi yung iba, karamihan o marami sa mga Pilipino ay gusto mapanagot din po itong Diskaya kasi isa rin po sila sa nakinabang ng husto dito sa anomalya ng pagkakaroon po ng anomalya sa flood control ng ating bansa. Pero ngayon nga po ay tinitiyak ng administrasyon ni Marcos Jr. na makukulong po itong mga si Diskaya. No? Lahat ng kay Diskaya. Hindi ko alam kung parehong mag-asawa ba o si Sara Diskaya lamang. Pero anyway, isa pong malinaw sa balita ang binanggit Sara Diskaya. Sige, panoorin po natin lahat para mas kumpleto yung ating impormasyon. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya, kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago itong mga kakasuhan? Naku, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung naroon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental, kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya noong 2022. Base doon sa report nila, 2022 rin daw supposedly completed na yung project. Pero nang imbestigahan, inspeksyonin ng CIDG, nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya at dun sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal na taga DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng husto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Maricel, sa ibang issue ay may reaksyon na bang Malacanang sa pagbibitiw ni Commissioner Singson at itong mga hinaing niya sa ICI?
Well, Jiggy, kinikilala naman ng Malacanang yung malaking kontribusyon ni dating DPWH Secretary Babe Singson dito nga sa Independent Commission for Infrastructure. Alam naman daw ng Pangulo yung dahilan na ibinigay niya ay dahil nga doon sa kanyang sitwasyong pangkalusugan, although pinakiusapan na rin naman daw siya ni Secretary Vince Dizon na hanggat maaari medyo pahabain pa ng kaunti yung kanyang termino dito sa ICI. Pero ipinaliwanag din ng Malacanang yung ilan doon sa mga inirereklamo ni Secretary Singson, kabilang na nga dyan yung kawalan daw ng pondo ng ICI. Yung sinasabi kasi ni Secretary Singson, yung 41 million pesos supposedly budget para sa ICI, pangdyaryo lang yan. Hindi naman talaga nila nararamdaman. Ang paliwanag ni Undersecretary Claire Castro dyan kanina, September pa lang na ilabas na raw, meron na raw talagang SARO o yung allotment budget para rito. Kaya lang medyo natagalan yung proseso, pero ang pagtitiyak niya, ngayon, hawak na raw ng ICI itong 41 million pesos. So tugon na rin ito doon sa nabanggit sa atin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ating panayam sa programang Sa Totoo Lang kagabi. Nabanggit kasi ni Mayor Magalong na nagpalawal din siya nung siya ay bahagi pa ng ICI. Yung kanyang pagpapalawal ay umabot ng 30,000 pesos pero hanggang ngayon ay hindi pa raw yan nababayaran. Ganyan din daw ang nangyari ngayon kay General Azurin. Ayon kay Mayor Magalong, nagpapalawal din daw ito dahil wala ngang pondo na ibinibigay sa ICI. Ang nabanggit pa sa atin Mayor Magalong kagabi sa STL, mukhang meron pang isa na bahagi ng ICI na nagpaplano rin na magbitiw mula sa nasabing komisyon kasunod nitong si Secretary Singson. Pero hindi niya na pinangalanan kung sino ito. Ayaw nang magkomento ng Malacanang tungkol dyan. Bahala na raw kung sino man itong sinasabi ni Mayor Magalong na mag-anunsyo kung meron mga nitong klase ng desisyon. Jiggy? At tumarap din sa ICI kahapon si Congressman Sandro Marcos. Ano ang naging tingin dito ng palasyo? Tama ka, Jiggy. Ang sabi ni Yuse Castro kanina, proud daw yung mga magulang ni Congressman Sandro sa pagharap niya sa ICI kahapon dahil nakikita daw dito kung paano pinalaki ng isang magulang ang kanilang mga anak, kung tapat, matapang, at nakita daw ito kay Congressman Sandro. Parang nagpasaring pa nga siya kay Congressman Pulong doon sa pahayag niya kanina dahil matatandaan natin na hindi naman nagpakita sa ICI itong si Congressman Pulong. At ang sabi kanina ni Yuse Castro, kung ikaw naman ay walang itinatago, bakit ka nga ba magtatago at hindi ka haharap sa ICI? Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Yuse Castro patungkol kay Congressman Sandro Marcos. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagbolontaryo pa, kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. Yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. So ayan nga mga tol, no? Narinig naman po natin yung balita dito na pagkakaroon ng katiyakan sa kaso po, no? Kumbaga pagtutuunan ng pansin na ito po ay makulong, managot kung ano man ang dapat harapin ng mga diskaya, no? Pero isa pong issue na tinitingnan din po na isinabay po dito sa balita na ito ay yung bagay na patungkol sa ICI kung saan meron daw pong problema na nagkakaroon ng kakulangan sa suporta, especially sa pondo. Pero kung titignan po natin, i-open natin ang ating mga isip, no? Ang ICI ay makikita po natin hindi naman po talaga gaya po ng ibang ahensya ng gobyerno. Ito po ngayon nga lang po nagkaroon yan at may mga proseso para magkaroon po sila ng pondo at maibigay, mailapat ng maayos ang lahat ng bagay, hindi dahil sa kakulangan ng suporta o nire-refuse ng administrasyon ngayon yung pangangailangan na dapat po'y mayroon ang ICI. Ang dahilan talaga kung bakit hindi pa nagkakaroon suporta ng financial o funds sa ICI ay yung mekanismo para sa pagre-release, diba, ng funds. Sabi nga po ay downloading the funds slow things down dahil sa mekanismo na meron pong mga procedure po na pinagdaraanan. Pero bago tayo magpaalam, no,
ano bang masasabi ninyo dito na may pagtitiyak sa pagkakakulong, no, ni Sara Diskaya? 'Di ba? Anong masasabi ninyo diyan? Dahil tiyak maraming pupuna na kadalasan ay mga DDS po, no? Bakit sabihin si Sara lang, no? How about yung ibang person na involved dito, no? Pero ako po'y naniniwala, pinipilit sinisikap naman po yan ngayon na tignan na maigi at mapanagot talaga kung saan hindi tatalbog. Kumbaga, hindi basta-basta ma-acquit lang or mababaliwala lang, mate-technical lang yung mga kaso. No, gustong tiyakin ng administrasyon na ito ngayon na talagang yung isasampang kaso ay hindi basta-basta maiitsa pera at mawawalan ng kabuluhan, kundi magiging mas sigurado yung pagpasok. Kumbaga slowly but surely, no? Ikaw, anong masasabi mo dito? Tingin mo, ano kayang reaction ng mga anti-administrasyon or anti-government ngayon? Kasi tayo lagi nasabi natin, maging neutral lang po tayo para matimbang natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At kung yung tama ay nakita na po natin, ay suportahan natin. Kung mali ay tutulan. And sa bagay po nito, wala po akong makitang masama. Kung may mga basihan, mga batayan para ikulong sila Sara Diskaya, no, tama lang po yun. Suportahan po natin para managot po sila sa batas. Pero kung walang basihan at ito po'y gagawin, doon po ako tututol. Anyway, ano man ang komento mo, comment down below dyan. Pag-usapan natin sa comment section. But please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.